Sa ibang balita, muling iginiit ng Malacanang na sa trabaho at hindi sa politika nakatutok ngayon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Samantala, nanindigan naman ang palasyo na walang lalabag na batas sa paghahatid kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Nagbabalik si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Nanindigan ng palasyo na legal at nakabatay sa batas ang pagpapadala at paghahatid kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa The Hague. Ayon kay PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, isinagawa ito alinsunod sa Republic Act 9851 na nagtatakda na kapag ang isang kaso ay dinidinig na sa isang state o international tribunal, maaaring ipaubaya ng pamahalaan ang proseso sa nasabing hukuman. RA 9851, maliwanag ang sinasabi sa Section 17 na kapag ang isang kaso o isang complaint ay dinidinig na sa isang state o international tribunal or court, maaari pong i-dispense with na ng gobyernong ito ang anumang pag-iimbestiga at hayaang magpatuloy ang pag-iimbestiga sa nasabing state or international tribunal. At yun po ang ginampanan at yun ang naging paraan ng gobyernong ito para po makamtan ang sinasabi nating hustisya ng mga nag-complain or kahit po ang akusado. Sa tanong kung pinondohan ng Office of the President ang pribadong eroplano na ginamit papuntang The Hague, sinabi ni Castro na kung pondo man ng bayan ang ginamit, ito ay alinsunod sa batas. Nilinaw din ng Malacanang na bagaman hindi na kinikilala ng Pilipinas ang jurisdiksyon ng ICC sa kasalukuyan, binigyang diin ni Castro na may jurisdiksyon ito sa mga pangyayaring naganap noong miyembro pa ang bansa ng ICC. Kung taxpayer po ang ginamit ito lang po ay naaayon sa batas dahil gumaganap lang po ang gobyernong ito sa kanyang katungkulan maliban po sa sinabi nating pag-cooperate with the Interpol, pagpapatupad ng batas na RA 9851, meron din pong residual obligation ang administrasyon na ito upang ipatupad ang dating napagkasunduan na nung tayo pa ay miyembro ng ICC o ng Rome Statute. Samantala, nilinaw naman ng Malacanang na walang anumang political agenda ang Pangulo sa nakatakda nitong pagbisita bukas sa Naga City. Kasunod ito ng lumulutang na nililigawan umano ng administrasyon si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo para ipantapat kay VP Sara sa 2028 elections. Busy po ngayon ang kawani ng DPWH para linisin ang mga kanal, ang estero at ang ilog sa Naga City. Yan po ang bibisitahin ng ating Pangulo at totoo po na bibisita po siya at makakasama niya po ang Mayor Leni Robredo ng Naga City sa February 21, Sabado. Binigyang diin ng palasyo na walang anumang panliligaw na ginagawa ang administrasyon kanino man para maging pambato sa 2028 national elections. Masyado pa raw kasing maaga at nakatuon sa ngayon ang atensyon ng Pangulo sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Wala pong anumang update kung nililigawan ng sino man dahil ang sabi nga po natin kahapon pa ay wala pa po sa isipan ng Pangulo at ng administrasyon na ito ang patungkol sa pamumulitika o humanap ng sino mang kandidato para sa 2028. Darating po ang panahon na yan. Sa ngayon po, ang tutok po ng Pangulo ay trabaho. Ayun po, ayusin ang mga issue patungkol sa baha at ang pag-angat po ng ekonomiya ng bansa. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.